Nakabalik na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pag-attend sa EPIC bang tawag doon? Pronunciation niya EPIC, di ba? EPIC Summit sa San Francisco, California. At ang balita ay marami din siyang nadalang mga investors. Magandang balita ito, no? At sa kanyang pag-alis, napabalitang may mga namumuong mga grupo para ipa-impeach daw si BP Sara. Nako. Yan. Pero bago natin pag-usapan ito, ay isa munang maganda at mapagpalang oras sa mga all. At kung sakasakaling hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel ay maaari lamang pindutin ang subscribe button, ano. Ayan na nga po, ano. Nung umalis si President Ferdinand Marcos Jr. ay napabalita na may mga grupo na nagpaplanong ipa-impeach si BP Sara. Ayan, talaga namang kahit sino namang mga nakaupo sa mga presidente, sa mga nakaraang mga presidente, di ba? Nakaraang administrasyon ay laging may ganyan. Hindi na ko kontento, kumbaga. Ayaw na lang antayin ang next election. So, ang kanyang tugon dito sa balitang ito ay ito, pakinggan natin kung ano ba ang kanyang masasabi tungkol dyan sa bali-balitang impeachment para kay BP Sara. Ito, pakinggan natin. Well, lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. At natanong din siya, no, tungkol dun daw sa napabalitang nagkawatak-watak na raw ang unit team. Eto nga ang kanyang sabi, no, malabo daw itong mangyari. Eto, pakinggan natin. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Naitanong din kay President Bongbong Marcos kung kamusta na ba ang working relationship nila ni BP Sara. Actually, kung inyong napapansin, etong current administration, parang ito pa lang yung napansin natin na maganda ang tandem ng presidente at saka vice presidente. Di tulad nung nakarang administrasyon, magkasalungat. Di ba? Kung mapapansin nyo, kahit yung mga nakaraang pang administrasyon ay hindi nagkakasundo itong presidente at saka vice presidente. Ito pa lang. Itong kay President Bongbong Marcos at kay BP Sara. Kaya ito yung kanyang sagot, no, sa katanungang kung ano ba ang working relationship nila ni BP Sara. Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she's done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well, and it turns out that we are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Thank you, sir. All right? Thank you, Okay. Sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you. So, yan ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr., no? Sa mga issue na biglang lumabas nung umalis siya papuntang Amerika sa San Francisco sa pag-attend ng APEC Summit.
Ang masasabi lang natin diyan sa mga nagmamadali, yan. Sa mga nagmamadaling matapos ang termino, ay mag-antay na lang kayo, di ba? Huwag nang masyadong atat. Kasi kung tutusin lang, kung titingnan nyo ang history ng mga vice presidente, no? Ang palagay natin ay itong si VP Sara ay siyang mas may maraming nagawa, di ba? Kumpara mo dun sa mga nakaraang mga vice presidente, puro kontra. Oh, di ba? Yan ay personal nating opinion. At kung meron naman kayong opinion diyan ay pwede nating ilatag at nang makita at mapag-usapan. So, yan po ang mga bali-balita ngayon, bumalik si President Bongbong Marcos mula sa kanyang pag-attend sa Summit, Epic Epic Summit, di ba? At marami siyang dalang mga investors para diyan sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood at suporta sa aking maliit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.